Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik si Gandara, ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa ganap sa Showtime kanina with Kuya Bong, Kuya Chong, na talaga naman pong trip na naman si Kimi. Nakakatuwa lang, guys, na ganito sila. May mga paayuda sa Kimpaw. So, kahit hindi po nagpaparamdam si Paolo, ay ano naman tayo, kumbaga ay buong-buo pa rin dahil po sa kakulitan ng mga kuyas nitong si Kim. Anyway, before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag updated ka din at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot natin yan. Sagot na natin yan. Basta tumutok ka lang at sumubaybay araw-araw. Samantala, dito nga po muna tayo sa movie ng Kim Pao na kung saan ay makikipagsalib puwersa po ang JM Fiang. Sabi dito ni Jeng Jeng, so, ayan, magbabasa tayo ng reaksyon ng mga fans about this decision na pagsama po ng JM Fiang sa movie ng Kim Pao. Sabi dito, wag namang gawing big deal yung cameo role ng JM Fiang sa My Love Will Make You Disappear. Super short lang ng appearance ng dalawa sa movie. Just like Kim, nag-start din naman si Kim bilang newbie sa showbiz. Mababait naman sila JM Fiang. Let's all be open-minded about JM Fiang joining My Love Will Make You Disappear. Baka nga po one scene lang sila sa movie. Gusto lang ng Star Cinema na mas bongga ang first movie ng Kim Pao. About this guys, kung JM Fiang naman, wala namang problema sa kanila. Yung mga fans lang nila na ngayon pa lang di pa nga po napapanood. Di pa nga alam yung role ng dalawa naggayabang na para bang kailangan pang i-credit sa JM Fiang kung magba-blockbuster. So, ayun, about this, short appearance, I guess, yes po ako din, baka nga saglit lang talaga. Baka nga dumaan lang dyan, mapapadaan lang, konting background, lang po, ang JM Fiang doon. Tawag doon? Parang, flashback lang sila. Parang baka yun lang yung gagampanan nila. Well, basta para sa akin hindi nila lalamunin yung buong movie kasi movie yan ng Kim Pao, hindi kanila. Relax lang tayo. So, sa mga fans naman ng JM Fiang, please lang po, wag kayong masyadong hype. Dahil baka ma-hype kayo ng mga fans ng Kim Pao as in hype ka. Charot, Gandara, pakabait. Samantala, dugtong pa ni Miss Jan, for sure, makakatulong din ang presence ng JM Fiang sa success ng movie. Of course, My Love Will Make You Disappear is Kim Pao's movie and the success of the movie should be credited to Kim Pao. No to negativity, please. Let's all think positivity. To my fellow Kim Pao fans, let's unite and give your 101% support to their first ever movie. Huwag na nating patulan ng mga ibang fandom para good karma ang movie ng Kim Pao. And I agree. Ayan, sana po ay pagbigyan natin ang JM Fiang. Makakatulong din sila sa movie ng Kim Pao, pero ang credit nasa Kim Pao pa din. Movie yan ng Kim Pao B. Lang talaga, isasama lang sila kasi lahat naman po ng mga artista nagsimula as baguhan. Bigyan natin ng chance. So, about sa mga toxic fans, dead man na lang siguro. Wala man tayong magagawa dyan sa mga yan. May sakit na talaga yung mga yan. Sakit na talaga nila yan. Yung pagiging toxic, wala na tayong magagawa doon.
So, ayun, give our 101% support to their first ever movie. Huwag na natin patulan ng ibang fandom para good karma ang movie ng Kim Pao. Let's give and let's get ready on March 26, 2025. Sugod, sugod na sa mga cinemas kung saan showing ang My Love Will Make You Disappear. Let's pray for the tremendous success of My Love Will Make You Disappear. Good luck, Kim Pao and MLWMYT. Huwag niyong gaganyanin yan. Bakit? May magagalit sa inyo. Sige. Ay, baka nanonood. Sayang! Uy, grabe yan. Bunot na naman po si Kimchi sa Showtime. Talaga naman ang mga kuyas. Ayaw tantanan si Kimchu. Talagang kilig na kilig din sila sa Kim Pao. And Kuya Vong, baka naman, pangalanan mo yung dyan, sino man ang nanonood. Bakit kayo malalagot? Huwag niyo kasi binubuli si Kimi para hindi kayo malagot kay Papi. Ay, ako na yung nagpangalan. Ayaw pang idiretso ni Kuya Wong kung sino yung nanonood eh. Kasi naman, pati Kuya Chong, sino yung magagalit? Pakibulong naman. Para kumpleto ang chika. Pero ang cute, talaga naman, ang bardagulan ng mga ng mga kukuya. Ang sarap po nilang pagmasdan, hindi ba? And syempre, panonoorin yan ni Papi. Ang ganda kasi ni Kimi, kapano-panood sa TV. Syempre, pag nandiyan si Kim Chu, hindi mo dapat palagpasin yan. Napakaganda. Huy, grabehan. And, kidding aside, about doon sa baka nanonood, nang sabi ni Kuya Wong, meaning, kung talagang nanonood at hindi pinapalagpas ni Papi Paulo ang episodes ng Showtime, ibig sabihin, may karapatan. Pinapangalandakan yung karapatan. Nalala niyo yung post niya before. Noong mga nakaraang buwan po ito, parang last year pa. Yung nag-post po siya na maglalaro siya, mobile game. Pero yung post niya na yon after Showtime pa. After Showtime siya nag-post. Ibig sabihin, saka lang siya maglalaro pagkatapos ng Showtime. Nanonood. Booking. Talagang nanonood po at pinapanood ni Pau si Kimi. Kaya alam niya rin yung bardagulan for sure. Updated din siya. Hindi naman niya manonood kung wala siyang karapatan. And walang karapatan. Pati tayo may karapatan. Charot. I mean, hindi mag-aaksaya ng oras si Pau ng ganon na kung walang something sa kanilang dalawa, di ba? Hindi na natin kailangan i-spelling pa yan. Yung mga basher, bitter, and hindi po makamove on lang naman, ang mahirap pong spellingin. So, bakit pa tayo magtsatsaga sa kanila, di ba? Ayoko nga, baka kayo gusto niyo, charot. Ako, ayoko nga. Baka masayang lang yung laway ko sa kanila spelling. Charot, kakapaintindi sa kanila. Alam ko namang hindi nila yan na iintindihin. Labas lang sa kabilang tenga. Kasi nga, mga bitter and mga hindi makamove on. 2025 na po, tanggapin na natin. Nakimpaw na po ang meron ngayon. Anyway, sabi naman dito ni Miss Eve Kabahag, magandang gabi. Sa akin lang, dapat wala nang isingit na ibang love team sa movie ng Kim Pao. Gumawa sila kaya ng sarili. Gumawa sila, ano ba yan? Gumawa sila ng kanila. Nang sa kanila. Sabi pa dito ni Need Zoreta, subukan nila nang sila lang. Nang sila. Hindi sila makakasali para makita ng fiyang nila solo movie nila. Wala naman pong masama. Maganda talaga na magkaroon sila ng solo movie. Para solo po ng GMP yung moment, 'di ba? Hindi nakikibitan. Pero wala rin naman pong masama na magsimula po sa ganito, yung singit-singit. Lahat naman nga nagsisimula po sa ganyan. Lahat ng eksperto, guys, ay tandaan po natin, minsan naging baguhan. Maraming pinagdaanan bago. Kagaya ni Kim Chun. Daming pinagdaanan niya sa showbiz, ha. Grabe yung mga pinagdaanan niyan. Hindi ko na i-recall. Pero tayo,
alam natin kung ano yung mga pinagdaanan ni Kim Chu. So yun guys, kung nandyan man po ang JM Fiang sa movie ng Kim Pao, tanggapin natin, i-welcome. And pray lang po for the best. Basta para sa Kim Pao, go. Dahil mahal natin sila. Kung talagang totoo nagmamahal tayo kay Kim and Paulo, no to negativity kahit sino pa man po ang isingit nila sa movie. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito lang muna ating update. Kita-kits sa susunod nating balita.